You know, brethren, when we are to remember the goodness of God, the experience of the Lord in the cross is something, hallelujah, that we will never forget. And when Jesus Christ died on the cross, the only thing that He knows, in according to the plan and to the wisdom of God, there is no other way but for Him to suffer. In Matthew chapter 26 verse 39 it says, in the New King James Version, this is the time wherein siya'y huhulihin na at siya ipapako sa krus. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." This is the prayer of Jesus, na kung kinakailangan at kung posible, ang sabi niya na ang sarong ito ay lumampas sa Kanya. The cup that He's referring with is the cup of suffering, the cup of death, the consequence of sin. And in Acts chapter 4 verse 12, in the New King James Version says, "Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." There is no other name. There is no other name. If you believe in the other name, there is no way that you will be saved. But the book of Acts says, there is no other name. 1 Corinthians chapter 11 verse 28 says, "Let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup." Today, brethren, to commemorate the suffering of Jesus Christ as we partake in the Holy Communion today, let me preach the name of Jesus, wherein Jesus Himself declares that there is no other way. He suffers. We don't want Him to suffer. We don't want Him, hallelujah, to be mocked. Ayaw natin siyang mahirapan, ayaw natin siyang mamatay, ayaw natin siyang bugbugin, ayaw natin siyang, mga kapatid, maghirap. Ayaw natin ang cross. But Jesus is telling us today, there is no other way. There is no other way. Pinili niya, hindi dahil may pagpipilian, kundi walang ibang pagpipilian at walang ibang paraan. That's why He suffered and He ended up on the cross. Please bow your head and raise your hand. Lord, again, Jesus, baptize us, Lord, with your Spirit once again. Let your Spirit be with us today as we partake in the Holy Communion. Lord, today I pray every heart and every mind will be soaked into your presence. Move in this congregation, O God. Let your Spirit move in this congregation. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated. There is no other way. Alam naman po natin, mga kapatid, kung ano ang Gethsemane. Gethsemane
It's a place where Jesus expressed the struggle. Isang lugar na kung saan ang napipicture natin sa Gethsemane na yan ay kung saan si Jesus Christ ay nag-struggle. It's a place where human will and God's will met together. Not my will, Jesus said, but thine will be done. So it's the meeting of the human will and the will of God. Gethsemane is a place where the greatest prayer was ever recorded. This is the greatest prayer that Jesus prayed, because he showed us that he, as a man, struggles. But he chose to struggle than not to follow the will of God. Jesus said, Lord, if it is possible, let this cup pass from me. Kung po pwede lang, Panginoon, na ang sarong ito ay wag ko nang danasin. Wag ko nang inumin. Wag ko nang maranasan. This is the usual prayer of a man. Ito ang madalas nating naririnig na panalangin ng tao. Ayaw natin naghihirap. Ayaw nating nahihirapan. Ayaw natin, mga kapatid, nagsasuffer. Ayaw natin nag-i-struggle. It shows that Jesus saw the suffering that is too heavy. Sa panalangin ni Kristo, mga kapatid, sa bersikulong ito, nagpapatunay lamang na nakikita ni Jesus kung gaano kabigat ang kanyang dadaanan. Ang kanyang sasapitin, mga kapatid. Nararamdaman niya yung bigat. Nararamdaman niya yung pait. Nararamdaman niya yung struggle. That's why sabi niya, Lord, kung posible lamang, huwag mong hayaan na ang sarong ito ay aking danasin. Alam niya kung ano ang nasa saro. Alam niya kung anong hirap. Alam niya kung ano ang bigat, the weight and the pain of this cup. But you know, despite of Jesus is praying, makinig po kayo, heaven is silent. It's very unusual that Jesus is praying and heaven is silent. We don't want to pray to a deaf God. We believe that God listens to the prayer of men. But this is point of time, mga kapatid, sa pagkakataong ito, nung si Kristo ay dumadalangin, ang langit ay tahimik. There was no answer. There was no alternative offered to Jesus. There was no substitution because there is no other way. Jesus, in His flesh, in pain and in struggle, mga kapatid, pwede bang wag ko nang danasin ang hirap na ito? The heaven is not answering, mga kapatid. Because heaven does not know any answer. Dahil walang ibang alam na sagot ang langit, mga kapatid. There is no other way. The silence of heaven does not make God as an absent God. Hindi ibig sabihin na walang sagot ang langit ay wala ng Diyos. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na walang sagot ang langit at ang pag-ibig ng Diyos ay absent. No, it's not. Heaven is just confirming the necessity of struggle. Heaven is just confirming that Jesus needs to die on the cross. Heaven is saying there is no other way. There is no alternative. Walang ibang pwedeng pumalit sa'yo. Walang ibang pwedeng gawin. Walang ibang pwedeng himalang mangyari. Heaven is silent. That's why Jesus said, I know. That's why not my will, but thine will be done.
There was no other way for sin to be dealt with. Walang ibang paraan para ang kasalanan ay ma-address. Because sin must be dealt. Sin is not a mistake. It is a death. Ang kasalanan ay hindi lamang pagkakamali, kundi ito'y utang na dapat bayaran. And sin is not a weakness. It is a guilt. Hindi lamang kahinaan ng kasalanan, kundi ito ay isang panloob na damdamin at pakiramdam na ikaw ay hindi umuugma, tumutugma sa kalooban ng Diyos. And guilt must be addressed. Ang kalooban na yan, ang pakiramdam na yan, ang kasalanan yan ay dapat ma-address. And there is no other way but by the blood of Jesus. Without shedding of blood, there is no remission of sins. Hebrews chapter 10 verse 4 says, it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Kahit anong gawin yung paghahandog, kahit anong gawin yung sunugin at sino man ng mga hayop na ihandog nyo sa Panginoon, hindi yan matatakpan ng kasalanan. Hindi niya mapapatawad ang kasalanan. And there is no other way. There is no other blood that can take away the sins of men. Only the blood of Jesus. Kahit ang pinatabang guya, kahit ang pinatabang baka, na pinaka-perpekto sa lahat, ay sunugin mo at ialay mo sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, walang anumang uri ng hayop na pwedeng makapagtanggal ng kasalanan ng tao. There is no other way that the sin to be dealt with. The Old Testament sacrifices, mga kapatid, hindi nakapagbigay ng solve o hindi na resolba ang problema sa kasalanan. Kahit anong gawin ng Old Testament sacrifices, mga kapatid, magsunog ka ng baka, magsunog ka ng tupa, kumatay ka ng kung ano-ano dyan, mga kapatid, hindi yan na-solve ang tungkol sa problema ng kasalanan. Nagpapakita lamang po na ang problema tungkol sa kasalanan ay masyadong seryoso. Na kahit na anong ihandog mo, hindi pwedeng mapatawad nun ang kasalanang nagawa ng tao. Kaya ang mga sakripisyo sa Old Testament ay mga anino lamang, hallelujah, na mga darating na bagay. Ang mga sakripisyo sa Old Testament, hallelujah, hindi makapagbigay ng permanenteng solusyon sa problema ng tao. There is no other way. And sin cannot be erased by just mere apology. Lord, sorry ha. Patawarin mo na ako. Lord, sorry, nagkamali ako. Your simple apology, your apology will not erase your sin. Uulitin ko, mga kapatid, kahit mahilig kang humingi ng sorry sa Diyos, hanggat hindi na-apply ang dugo ni Kristo sa iyo, hindi ka magkakaroon ng solusyon sa problema mo sa kaluluwa mo. Are you with me, brethren? Because sin cannot be erased by mere apology. Because sin demands blood. Kailangan ng kasalanan ang isang dugo, mga kapatid, na siyang pwedeng maghugas ng kasalanan. It demands atonement. It demands somebody to pay the price. And there is no other way. Hindi sinabi ni Jesus sa Garden of Gethsemane, Lord, pwede bang si Pedro na lang? Pwede bang si Juan na lang? O pwede bang si Judas na lang? Dahil Judas naman siya. No. There was no alternative offered by heaven. There was no other way.
That is why in Isaiah chapter 53 verse number 6, it says, the Lord hath laid on him the iniquity of us all. The Lord hath laid on him. Pinasan ni Kristo. Pinapasan kay Kristo. Ang bigat ng kasalanan ng lahat ng tao nasa kanyang balikat. The Lord hath laid on him the iniquity of us all. Kaya lahat po tayo mga kapatid ay may sala. Lahat tayo ay may kinalaman sa nangyari kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kahit hindi ka pa pinapanganak ng panahon na yun, mga kapatid, mayroon kang sala, mayroon kang kinalaman doon sa nangyari kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng tao, pinapasan ng taong ito, ang lahat ng kasalanan niya doon sa balikat ni Kristo. That's why all sins was laid on Jesus Christ. That is why the cross was too heavy. Bakit ang bigat ng krus na yan, Pastor? It's not because of the weight of the wood o anumang materyales ang ginamit. Hindi dahil lamang na mabigat talaga yung kahoy. Dahil mabigat ang totoong pasan ni Kristo. Maaring kayanin mo pa, mga kapatid, kung mabigat ang isang bagay, kung ang kalooban mo naman ay maluwag. Pero mahirap buhatin ang krus na mabigat kung ang kalooban mo mismo ay mabigat. Hindi dahil sa iyong kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong nasa paligid mo ay ipinasan sa iyo. Kaya mas lalong bumibigat yung krus, mga kapatid. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. That's why the cross was a necessity. Mahalaga yung krus, mga kapatid. Dahil kung walang krus, hindi tayo mapapatawad. Krus is a necessity, not cruelty for Jesus. Kasi kung kaya kang patawarin ng Diyos ng walang krus, ng walang kamatayan, at bigla mong pinako si Kristo, mga kapatid, lumalabas na napakalupit mo kay Kristo. Pero si Kristo, mga kapatid, pinako sa krus, bumuhat ng krus, hindi ka malapit sa Kanya. Ang ginagawa niya, mga kapatid, binabayaran niya yung kasalanan mo, binabayaran niya yung pagkakamali mo, binabayaran niya yung binana mong kasalanan. Kaya nandun siya, mga kapatid, it's not cruelty for Him, it's a necessity for Jesus to be crucified on the cross. Mahalaga yung krus para kay Kristo. Ayaw natin ng krus, mga kapatid. But because the cross is the penalty, the only penalty, and without penalty, there was no forgiveness. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Without the cross, there is no forgiveness. Kaya para sa Kanya, para mapatawad ka, kailangan niyang pasanin yun. Pwede niya mapatawarin ka lang naman nang hindi sila pumapasan, di ba? Pero yung pagpapatawad kasi nagdidemand ng hirap, nagdidemand ng dugo, nagdidemand, mga kapatid, ng sakripisyo sa parte ng magbabayad ng utang. And that is Jesus Christ. There was no other way for Him to deal the sin, but by mere cross, mga kapatid. Sa krus. Because the cross is the penalty. And without penalty, there was no forgiveness. Ayaw natin tumingin sa krus. Ang pangit kaya ng krus. Ayaw natin buhatin ng krus. Mabigat kaya ang krus. Ayaw nating maramdaman. Ni ayaw nating itabi sa tulugan. Ni ayaw nating ipasok sa loob ng bahay. Dahil ayaw natin ang itsura ng krus. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay hindi. Niyakap niya ang krus na ayaw mo. Because that is the best tool for Him to demonstrate His perfect love. Para maipakita sa iyo ang perfectong pag-ibig niya, mga kapatid, yung ayaw mo, niyakap niya. Yung ayaw mo buhatin, binuhat niya. Yung ayaw mo ni makasama man lang sa buhay mo, tiniis niya. Because He is demonstrating His love.
There was no other way for God's love to be demonstrated. There is no other way. Walang ibang paraan ng Diyos para maipademonstrate niya sa atin, maipakita niya sa atin ang kanyang tunay na pag-ibig. Ang kanyang kamatayan ay demonstration ng pag-ibig, mga kapatid. Kaya nga maging si Apostol Pablo, ang sabi niya sa Romans chapter 5, verse number 8, but God demonstrates His own love towards us. In that while we were still sinners, Christ died for us. Ang kanyang kamatayan ay demonstrasyon, pagpapakita, pagbubulalas, pag-i-express ng kanyang tunay na pag-ibig sa iyo at sa iyong kaluluwa. Alam niyo mga kapatid, kaya namang gawin ng Diyos na magpatawad mga kapatid kung sa kanyang kapangyarihan nang hindi siya dumadaan doon sa krus eh. Siguro sabihin niya lang, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Pwedeng sabihin ng Diyos yun? Na hindi niya kinakailangan mamatay sa krus? Oh, God can do that. May posible ba sa Diyos? Wala. Pero hindi niya ginawa yun eh. Kasi ang salita lamang mga kapatid, maybe that words could make you feel good. Pag sinabi, ay, ang ganda mo naman. Uy, I feel good. Sinabihin mo ko ng maganda. Uy, ang galing mo. Ay, I feel good. Kasi sinabihin mo kung magaling ako. Maybe the words of God can make you feel good. Words could make you parang feel happy. But words can also declare the mercy and love of God by mere words. Words could also be satisfying. Ang sarap sa pakiramdam, ang sarap makirinig ang salita ng Panginoon, ang kanyang mga sinasabi. But only, remember this, but only the cross could demonstrate love, not just by words. Pwedeng sabihin ni Kristo sa iyong, mahal kita. Pwedeng sabihin ni Kristo, pinapatawad kita. Pero ang salita, maaaring magbigay sa iyo ng liwanag, magbigay sa iyo mga kapatid na masarap na pakiramdam, pero hindi madedemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa salita lamang. That's why He demonstrated His love through the cross. And every time you see the cross, kahit hindi nagsasalita yan, it is saying to you, I love you. Sa tuwing tumitingin ako sa cross, hallelujah, what I can see is not just the suffering of Jesus. What I can see, mga kapatid, is the heartbeat of Jesus, the heart of the Lord, the love of God, the forgiveness of the Lord, His blessing towards me. Oh, I feel the presence of the Lord. Kaya pag tumitingin ka sa cross, mga kapatid, hallelujah, ano ba nakikita mo? When you see that cross, what do you see? Nakikita mo hindi lamang yung seriousness ng penalty ng sin. Nakikita mo hindi lamang ang Diyos na galit sa kasalanan. Nakikita mo na hindi lamang si Kristo bilang superhero ng iyong kaluluwa. You see not only the broken body of Jesus Christ, but you can see the heart of God. You can see the love of God. You can see how deep is His love. You can see the demonstration of God's love. The cross reveals the heart of God. That is the heart of God. The cross reveals the heart of God. Alam niyo kung bakit pinili ni Kristo, mga kapatid, ang krus? Para i-demonstrate ang kanyang pag-ibig. Dahil alam niyo mga kapatid, ang krus is tested by His love. The cross tested His love. Sinubok ng krus
ang kanyang pag-ibig. Ikaw, ano ang pagsubok sa iyong pag-ibig? Ang cross, mga kapatid, sinubok ang kanyang pasensya. That anytime God, kung siya'y matapos ang kanyang pasensya at umigsi ang kanyang pasensya, kaya niyang bumaba dyan, mga kapatid, at ubusin ang lahat ng taong nabubuhay. In just one click, humanity will be done. Tapos lahat. Pero yung pasensya ng Diyos ay nandyan. Sinubok ng cross yung kanyang pag-ibig. Alam naman po natin, mga kapatid, kapag ang isang pag-ibig ay hindi nasusubok, hindi tumitibay. Ang pag-ibig dapat sinusubok. Kasi pwede mong sabihing iniibig mo ang tao sa pamamagitan ng iyong salita, pero pagdating sa gawa ay malayo. Pwede mong sabihing mahal mo ang Diyos, pero ang totoo, hindi mo kayang magsakripisyo para sa Diyos. That's why I ask you, what is your cross? Because your cross is the testing of your love. Everybody say amen. Ang totoong pag-ibig ay may sakripisyo. Ang totoong umiibig ay hindi takot sa sakripisyo. Everybody say amen. Kaya si Kristo hindi takot magsakripisyo dahil totoo siyang umiibig sa atin. Amen. Ginawa ba kay Confucius yan? Ginawa ba kay Buddha yan? Ginawa ba kay Muhammad yan? I'm not into debate with other gods, mga kapatid. There is no other God, mga kapatid, na kayang gawin yung ginawa ni Kristo, mga kapatid. Walang ibang Diyos na meron sinasamba man ng tao, mga kapatid. Walang ibang pangalan, sinabi ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong lang langit na ibinigay sa atin. Hindi binigay sa atin ang pangalan, mga kapatid, ni Muhammad. Hindi binigay sa atin ang pangalan, mga kapatid, ni Confucius. Hindi binigay sa atin ang pangalan ni Buddha o anumang pangalan, mga kapatid, ng tao. Ang ibinigay sa atin ay pangalan ng Panginoon na kung saan ay kayang patunayan ang kanyang pag-ibig dyan sa krus ng Kalbaryo. Yan ang pangalan na magliligtas sa atin. Everybody say amen. Amen. Kaya kung tatanungin mo ako, Pastor, mahal ba ako ng Diyos? Tumingin ka dyan. Tingnan mong maigi, titigan mo hanggang sa maduling ka. Minahal niya ba ang sarili niya? Hindi. Kasi kung minahal niya ang sarili niya, wala sa dyan. Kaya ikaw wala dyan kasi mahal mo ang sarili mo. Kasi kung hindi mo minamahal ang sarili mo, ikaw dapat ang nandyan. Pero walang tao na kayang mahalin ang iba, maliban si Kristo. Hindi niya tiningnan ang kanyang sarili, hindi niya minahal ang kanyang sarili, hinayaan niyang mabayubay ang katawan niya sa krus para patunayan na ang kanyang iniibig at pinahahalagahan ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang kaluluwa natin, ang ating kaluluwa na pinakamamahal niya, mga kapatid. There is no other way for God's love to be demonstrated aside from the cross. Kaya nung nananalangin siya, Lord, pwede bang palampasin mo ang sarong ito? Tahimik ang langit. Bakit? Wala kasing isasagot sa kanya. There is no other way for him to demonstrate his love but by and through the cross only. Wala. Kasi kung merong naiisip ang langit, sige, nakita ko si Juan, pwedeng pumalit sa iyo. There is no answer from heaven. Walang alternatibo. So lumalabas, there is no other way. There is no other God that can do this sacrifice. Bumaba siya, mga kapatid. Bumaba siya. He came down. Jesus Christ is the everlasting Father and the Prince of Peace. When He was born, the Bible says, that the government shall be upon His shoulder, and His name shall be called Wonderful, the Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. So meaning to say, He was the God that we serve in heaven.
He was the God of Abraham, of Jacob, of Moses, and all Old Testament characters. He was the God that being served by all these characters, mga kapatid. Siya yung sinasamba, mga kapatid. But He came down. Makinig po kayo sa akin, mga kapatid. Tumingin kayo sa akin. He came down. Bakit niya kinakailangan bumaba, pastor? He came down because there was no cross in heaven. How do you save mankind if there was no cross in heaven? Walang krus sa langit, mga kapatid. Cross is just for human. Cross is made by humans. Cross is built for human shame. Walang shame sa langit. Cross was the very intention of the cross, why it is made, mga kapatid, because of the shame of men. Para ipahiya ka. Pag pinako ka dyan, ikaw ang nakakahiyang taong nabubuhay sa panahon na yon. Yung mga magnanakaw, pinapako doon. Mga makasalanan, mga kriminal, pinapako dyan. Para ipakita sa marami, mga kapatid, na nakakahiya ka. There was no cross in heaven. That's why He came down. Para iligtas tayo, mga kapatid, kailangan niyang bumaba. At akuin yung kahihiyan na dapat ay nasa atin, mga kapatid. He carried our shame. He embraced our shame. He accepted what you don't want to accept. He suffered shame. Oh, hallelujah. I feel the presence of Jesus. He was there. He came down. He covered the cross. Sa tuwing tumitingin ka sa krus, hindi na yung kahoy ang nakikita mo, kundi siya na. Tinakpan niya yung bagay na ayaw mong makita, yung kahihiyan. Na dapat ikaw ay nandyan, tinakpan niya. Ayaw niyang makita mo yung kahihiyan mo. Ayaw niyang makita mo, hallelujah, na ikaw ay dapat maparusahan. Gusto niyang makita mo na siya ang nagdusa. Siya ang tumanggap ng kahihiyan. Siya ang nagdanas ng hirap. Tinakpan niya ang kahihiyan natin. Because there is no other way. There is no other way to show His love. There was no other way but for Him to be rejected. It is painful to be rejected. Alam niyo ba yun? Ang sakit na ikaw ay talikuran. Kung ibang tao lang ang tumalikod sa iyo, it's okay. Sige, tumalikod ka. Pero kung tumalikod sa iyo at mag-reject sa iyo is somebody that is close to you, it's so painful. Sabi ng Matthew chapter 26 verse 56, then all the disciples forsook Him and fled. Iniwan siya ng kanyang mga disipulo. Iniwan siya ng mga taong naniniwala sa Kanya. He stood alone. He stood alone. He was rejected. He was misunderstood, mga kapatid. Hallelujah. Pinagkanulo siya, mga kapatid. Tinakasan siya. Yung mga kasakasama niya na nakakaunawa sa kanya at first, biglang tinalikuran siya at siya'y humaharap mag-isa doon sa hukuman. And yet, the heaven is silent. Tahimik ang langit. Walang anghel na bumaba para tulungan siya. Walang anghel na bumaba para bitbitin ang krus. Walang anghel na sumangga ng mga hagupit at mga suntok. Walang anghel na tumulong sa kanya. There was no comfort offered to him by heaven. Oh, hallelujah. He was abandoned so we could be accepted. He accepted abandonment
for us to be accepted by God. Kailangan niyang maramdaman ang brokenness para tayo ay maging buo. He needs to be alone, and so that we can have fellowship with Him. He needs to feel the distance between God and men, because there is no other way to reconcile us to God but by the rejection of Him. Ang kanyang kawalan ay biyaya natin. His loss is our gain. His suffering is our victory. His sadness is our happiness. His rejection is our acceptance. His brokenness is our wholeness. His distance is our closeness. There is no other way. That's why sabi niya, My God! My God! Why thou hast forsaken me? Because he feels abandoned. He feels alone. In his human flesh, hindi kayang tanggapin ng isang laman ng tao, mga kapatid. Hallelujah, ang pait na ikaw ay i-reject. So Jesus cried in his humanity, My God, why thou hast forsaken me? You can hear in the prayer of Jesus the deepness of his sadness. You can hear the suffering from his words. Hallelujah, how painful it is, mga kapatid. The feeling of abandonment, the feeling of being cursed. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 3:13, mga kapatid, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Hallelujah, yung sumpang para sa atin, inako niya. Napunta sa kanya. Kaya ganun na lamang kapait, mga kapatid. Ganun na lamang ang pakiramdam, ang kalungkutan. My God! My God! Why thou hast forsaken me? Masasabi mo lamang yan if you feel, if you are in deep sadness. Jesus said, Lord, kung posible lamang, huwag ko nang danasin ang sarong ito. But there is no other way but for him to drink the cup. There is no other way for him to drink the cup. Yung sorrow ay nagre-represent ng divine judgment. Sin requires judgment. And he accepted the judgment. Because only when the judgment comes, that grace will appear. Again, the point is there is no other way but for him to drink the cup. Walang ibang paraan, kundi inumin niya ang sarong yun. At ang sarong yun ay tungkol sa paghuhukom. Ang sarong yun ay tungkol sa judgment. Hallelujah, ng Diyos sa kasalanan. Tinanggap niya yung judgment, mga kapatid, kahit hindi naman siya ang karapat dapat na tumanggap ng judgment. Because only when the judgment comes, grace will appear. Kung hindi niya iinumin yan, mga kapatid, hallelujah, hindi darating ang biyaya sa atin, hindi darating ang kaligtasan sa atin, hindi darating ang kapatawaran sa atin. Kaya kailangan niyang inumin, bagamat ayaw niya, bagamat ang nasa puso niya ay ayaw niyang mahirapan. But he feel the abandonment. And he feel the sadness. Pero ang sabi niya, there is no other way. He drank the cup. Ininom niya ito. The reason why now you have liberty. Nakakapunta ka ng church, ang saya-saya mo. Nakakapunta ka sa church, nakakapagpuri ka, ang saya-saya mo.
May victory ka palagi sa buhay mo. Hallelujah. Sinusuplayan ng Diyos ang pangangailangan. Ang sarap-sarap ng buhay mo. Because Jesus drank the cup. Ininom niya ang judgment. Tinanggap niya ang buhay niya ay kabayaran ng ating kasalanan. That's why we enjoy having fellowship. We enjoy the church. We enjoy His presence because His presence is the grace of God towards us. At ang biyayang yan ay hindi matatamo ng tao kung hindi niya tinanggap ang paghuhukom na yun. That's why we have the unmerited favor of God. That's why the reason why that sinners can come to Jesus. The reason why we were spared by God despite of our sins. Because Jesus said, Lord, not my will, but thine will be done. Not my will, Lord. It's not my decision, God. Hindi yung gusto ko, hindi yung desire ko, kundi yung plano mo. I'll drink this cup, Lord, because this is your plan. Your plan is not for me. Your plan is for everyone. Sinakripisyo mo ako para sa karamihan at kaligtasan ng iba. Ngayon, mga kapatid, ano ang iyong tugon? Ano ang iyong tugon? There's no other way but to respond in repentance. Wala kang ibang pwedeng itugon, kundi itiklop ang iyong tuhod, taas ang iyong kamay, at magsisi ng iyong kasalanan. Napakasimple! Napakasimple! Hindi mo na kinakailangan kumuha ng krus at ipako ang sarili mo. Hindi mo na kinakailangan gayahin si Kristo. Napakasimple! Itaas mo yung kamay, lumuhod ka sa kanyang harapan at tumingi ka ng tawad. That is the only way to respond to Him. Gusto ng Diyos na tayo tumutugon. Ang pagsisisi ay hindi lamang ang pakiramdam mo ay you feel bad and you regret. No, it's a turning around decision. It's a surrendering. Ang pagsisisi ay pagsuko sa Diyos. There is no other way to respond but in repentance. Panahon na kung saan inilalatag natin sa paanan ng Panginoon ng lahat ng ating mga desires, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating pagkukulang. Inilalatag natin sa kanyang paanan, mga kapatid. Tinatanggal natin ang anumang uri ng bitterness o ng pride sa puso natin. At tayo sumusuko sa Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay tutulungan ka. Kaya kung ikaw ay nararamdaman mong kinukunbik ka ng Espiritu ngayong araw na ito, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Hayaan mong i-prick ng Lord ang iyong puso. Hayaan mong masaktan ang iyong puso. At hayaan mong mag-respond ka sa pamamagitan ng pagsisisi at ng pagre-renew mo ng pag-ibig mo sa Panginoon. Hayaan mong Espiritu Santo na palambutin ang iyong puso.
Hayaan mo, banal na Espiritu Santo, kung ito man ay pakiramdam mo, kinokondem ka. No, no, no. This is not a condemnation to you. This is an invitation from God. Iniimbita ka ng Diyos na sumagot ka. Iniimbita ka ng Diyos na tumugon ka. At walang ibang paraan. Ang iyong tugon, mga kapatid, ay ang pagsisisi ng iyong kasalanan. Bakit tayo dumako sa ating communion? Ang sabi ni Apostol Pablo, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. Suriin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Maging totoo tayo. Tingnan mo ang krus. Tingnan mo ang krus. Tingnan mo ang puso ni Jesus. Bumalik ka sa krus. Look at the cross and go back to the cross. Ikaw dapat ang nakapako. Ikaw dapat ang ikaw nahihirapan. Ikaw sana ang namatay. Ikaw sana ang nagdurusa. Hallelujah. Pero dinil niya ang kasalanan mo. Bumaba siya. Niyakap niya ang krus na ayaw mong pasanin. Hallelujah. He suffers rejection just for you. He drank the cup just for you. If there was no other way for Him to save us. Mga kapatid, makinig tayo. Kung walang ibang paraan na pwedeng gawin ng Diyos para maligtas tayo maliban sa krus, dapat wala din tayong ibang paraan para hindi ibigay sa Diyos ang ating tugon. Huwag ka na mag-isip ng ibang paraan. Walang ibang paraan para makatugon ka sa Diyos maliban sa paglapit at pagsisisi ng iyong kasalanan. Walang ibang paraan. Ngayong araw na ito, bago tayo mag-partake sa communion, pwede ba tayong tumayo lahat at suriin natin ang ating mga sarili sa harap ng Diyos? Come on, raise your hand towards heaven. Pwede ba nating balikan sandali ang krus ng Diyos? Pwede ba tayong tumingin sa krus na yan? Pwede ba natin sariwain sandali, mga kapatid? Hallelujah. Kung ano ang laman ng puso ng Diyos ng mga sandaling yan. Pwede bang tingnan mo siya? Pwede bang alalahanin mo kung bakit niya ginawa yan? Sige kapatid, hallelujah. Go back to the cross. Masyado ka nang busy, masyado ka nang maraming ginagawa, nakalimutan mo nang balikan ng cross, mga kapatid. Maaring malayo na ang narating mo sa buhay. Hallelujah. Pero ayaw ng Diyos na makakalimutan mo ang krus na yan. Hallelujah. Sapagkat tuwing nakikita mo ang krus na yan, ipinaalala sa iyo ng Diyos na wala siyang ibang inibig kundi ikaw. Wala siyang ibang binigyan ng halaga kundi ikaw. Ang kaluluwa mo, ang kaligtasan mo. Hallelujah. Ang kapatawaran ng kasalanan mo. Ang pagkakaroon mo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Maaaring marami ka ng kabisihan sa buhay. Pero ngayong araw na ito, babalik tayo sa krus, mga kapatid. Titingnan natin siyang muli. Aalalahanin natin ang Diyos, mga kapatid. Come on, look at the cross.